February 19, ito ang pangatlong hearing tungkol sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy sa Senado. Narito ang ulat ng UNTV. Nitong umaga. Dito, inaatasan ng religious leader na si Apollo Kibuloy na humarap sa Senado sa pagdinig ngayong araw ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Pero ayon sa opisina ng senadora, maaari pa rin dumalo si Kibuloy sa mga susunod na pagdinig. Sinisika pa ng UNTV News na makakuha ng panig mula sa kampo ni Kibuloy. Pero una na nitong sinabi na hindi ito haharap sa investigasyon ng komite sa Senado at sa korte lamang ito sasagot. Ela ayon sa Bureau of Immigration, batay sa ng records, nasa loob pa ng Pilipinas si Kibuloy dahil July 2022 ang huling naitalang flight 2023 ang huling naitalang flight nito na pagdating sa bansa. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, ilang bagong testigo ang humarap sa komite na umano'y nakaranas ng iba't ibang pang-aabuso mula sa religious leader gaya ni alias Ayona. Okay, kahit na wala si Pastor Kibuloy sa third hearing na ito sa Senado, ay patuloy pa rin ang hearing. Ang mga testigo, mga witnesses, victims ang dumalo. Pero merong kakaiba dito. Sa pangatlong hearing ay merong lumabas na karagdagang witness daw, pero sa pakiwari ni Ontiveros na ito'y mga pakana lamang ni Kibuloy na magpadala kunwari ng kanyang victim, and then ang testimonya ay ititwist sa pabor niya, sa pabor ni Kibuloy. Kaya ito napansin kaagad sa hearing na merong mga totoong witnesses na pampagulo lamang, parang politiko talaga, no? Okay, tingnan nga natin pakinggan kung anong mga sinasabi. Ng Ukrainian national na nakaranas umano ng sexual abuse mula kay Kibuloy. Humarap din sa pagdinig si alias Rene na ikwento ang pamamalimos niya gamit ang umano'y peking charity. Nakaranas din umano ito ng pang-aabuso. Aba, tatlong Ukrainian na. Ang dami naman pala. Merong Ayuna na dagdag. Grabe. 12 years old pa daw ito ng dinalaw ni Pastor Kibuloy. Kaya pwede namang lumipad kaagad yan si Kibuloy doon sa mga lugar sa Europe kung saan hindi stricto yung airspace, yung pwedeng maglanding yung kanyang jet plane. Kaya sa palagay ko ay wala na, kasi justice delayed, justice denied. Lumipad na, meron kasing sariling Apollo merong jet plane yan at merong mga helicopters, kaya pwede siyang magtago at hindi na yan makikita pa. Pwedeng doon yan sa pinakatuktok ng pinakamataas na bundok sa Pilipinas or doon sa Java sa Indonesia. Okay, akin lang yan. Patuloy tayo sa itong bagong video ngayon tungkol sa kahapon ito, February 19, Senate hearing on Kibuloy's case. Kay Kibuloy na magtrabaho sa Glory Mountain kung saan umano pinapadala ang mga worker na hindi nakakaabot ng kota sa kita mula sa pagsusulisit. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansion niya, sinasampan niya po kami at pinahampas. Mga apat beses ito sa isang linggo. Sa Glory Mountain din umano, dinadala ng religious leader ang iba't ibang uri ng baril at bukod kay Kibuloy, mayroon din umanong ibang pumupunta rito. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. Siyempre, magkaibigan yan, kaya pupunta talaga doon. Noong kampanya nga ay ginagamit yung mga helicopters. Kaya magkaibigan, magkikita talaga yan. Glory Mountain, grabe Glory. Parang glory hole. Okay, balik tayo sa ito, bagong witness. Sa third hearing lumabas. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril.
Bukod dito, sinabi rin ni alias Rene na wala umano silang sweldo at tamang benepisyo ng magtrabaho sa media network na SMNI. Sa ngayon, nagpapatuloy pa yung pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality tungkol sa mga aligasyon laban kay Quiboloy. At yun muna ang update, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Harleen Delgado. Okay, maraming salamat sa UNTV para sa bidyong ito at magpatuloy tayo. Okay, at sa iba pang mainit na balita dito sa Inquirer today ay narito ang kanilang ulat about sa Subpoena against Pastor Quiboloy. Atin pakinggan. Subpoena order against alleged sex offender and religious leader Apollo Quiboloy is now out. Senator Risa Ontiveros confirms that Senate President Juan Miguel Zubiri has signed a subpoena order against Quiboloy. The senator adds that she will not allow the courage and strength of victim survivors to be sidelined just to prioritize political squabbles. Ang mahirap dito sa parte ni Quiboloy kasi dumadami yung lumalabas na witness. Kaya medyo mahirap na talaga ito. Sa tingin ko ay parang tiyado na dito si Quiboloy. Kaya tama lang siguro na magtago na siya at hindi na magpapakita. Yung sabi niya na harap siya sa korte, ganun pa rin ang mangyayari. Kasi hindi na sa kanya yung gobyerno, kaya mabuti na lang na doon na lang siya kung saan man siya ngayon, nagtatago. I wish you luck, Pastor Quiboloy. Okay, at gagawa ka na naman dyan ng iba pang bundok na meron kang mga tagasunod. At tatawagin mo naman na The Glory Mountain Part 2. Okay, so ito bilang taga-pangulo ng Senate Committee on Women, Children, Family Relation Equality, hindi papayag si Hontiveros na hindi masolba or marisolba ang kaso na ito. Kaya kudos to Hontiveros sa kanyang stand. Siya lang kasi yung malakas ang stand dito. Lahat ng mga senador ay walang sinabi tungkol dyan. Kahit nga pala si Robin Padilla, merong video, papakita ko mamaya na si Robin Padilla ay kaibigan pala ito ni Quiboloy. Nako naman itong si Robin. Si Robin ay nagtistigo pabor kay Quiboloy na mabait daw si Quiboloy. Mamaya, atin yan, abangan ang videong yan. The senator also thanked Senate President Zubiri for signing the subpoena. Ontiveros earlier stressed the need to summon Quiboloy at the upper chamber's probe on his and his church's alleged crimes. She further said that her office received credible evidence of threats on the lives of former Kingdom of Jesus Christ members who earlier testified against Quiboloy. The opposition senator believes that these constitute obstruction of a legitimate Senate inquiry and lend urgency to the call to subpoena Quiboloy. Okay mga ka-good news, ito yung video tungkol sa panayam kay Ruben ni Hontiveros sa Senate hearing. Ako'y nagtaka bakit pabor na pabor si Ruben Padilla kay Quiboloy at hindi siya nagsabi ng masama. Okay, atin pakinggan ang one-sided na pahayag ni Idol Mr. Suave, Ruben Padilla. Matagal ko na pong kilala si Pastor Quiboloy. Magkasama po kami, ma'am, noong panahon ng Pangulo po ay si Gloria Macapagal Arroyo. Kami pong dalawa ay magkasama sa peace, sa lahat po ng hakbang ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo na magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Ako po ay hindi pa senador. Ako po ay isang artista na kilala sa usapin ng pamimigay ng pera. Pero kahit isang beses, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor Quiboloy. Ayan, galing mismo sa bibigyan ni Robin, namimigay ng pera si Quiboloy. Ibig sabihin, bumibili ng voters dahil kasama nila sa kampanya ni Gloria. Kaya kahit sinong presidente pala ay tinutulungan itong si Quiboloy, maliban kay BBM, kasi medyo may sila ni Duterte ngayon. Pero hindi natin alam, nung pagkandidato siguro ni BBM ay tumutulong din si Quiboloy doon. Kasi mayaman nga. At of course, meron siyang sariling interest kung bakit tumutulong siya sa mga kandidato. Katulad na lamang ni Idol Robin.
Tumutulong si Kibuloy sigurado diyan kasi magkaibigan daw sila. Ano ba namang gamit ng pagkakaibigan, di ba? Okay, akin-akin lang yan. Patuloy tayo. Ika nga po sa English, not even once. At nung ako po ay tumakbo na bilang senador at humingi ng tulong kay Pastor, kahit 5, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor. Okay, ikaw nga yung humingi eh. Kaya hindi siya hihingi sa'yo. Ikaw naman, Robin. Medyo ano yung ano mo salaysay mo. Nagkagulo-gulo na. Of course, hindi hihingi sa'yo si Kibuloy kasi siya nga ang tutulong sa'yo. Kaya nga, malakas siguro ang buto mo doon dito sa parting Mindanao. Ang ating pong mga matatapang na mga witness ay nakakapagsalita patungkol kay Pastor Kibuloy. Ako din po ay malayang magsasalita. Okay. Parang talagang bias na yan eh. Ayaw niyang maniwala sa mga yung nagsalita daw na witness. Parang pinalabas niya na mali at nagsinungaling yung mga witness. Kaya dito, atin natuldukan, tapos na ang pahayag ni Robin. Siya nga ay pabor kay Kibuloy. Tingnan nyo, nag-alisan na yung mga tao. Wala na nakaupo sa upuan, hindi nagustuhan yung kanyang speech diyan. Okay, so atin na lang abangan mga ka-good news ang susunod na kabanata, ang 4th hearing sa Senado, kasi pinalabas na yung sampuena. At kung hindi ka lalabas at hindi magpapakita si Pastor, pwedeng ang kasunod niyan ay warrant of arrest na kapag hindi talaga siya lilitaw diyan sa Senado. Okay, so antabayan na natin ang resulta, ang susunod na hearing dito lamang sa ating Good News Daily TV. God bless you at paalam.